tanong natin, bakit may mga tao na merong pribilehiyong makarinig ng ebanghelyo na gaya natin, samantala ang iba ay wala? Na namamatay yung iba sa kanilang mga kasalanan na hindi man lamang nakikilala ang Diyos o narinig ang ebanghelyo. May mga nagsasabi, God is so unfair na hindi man lamang nabigyan ng pagkakataon yung iba na makarinig ng ebanghelyo. Kaya may mga tao na tumatanggi sa doktrina ng soberano o pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan. Kasi sinasabi nga nila, kapag pinaniwalaan mo yung sa pagiging soberano ng Diyos, lalabas na ang Diyos ay unfair kasi may mga tao siyang nilalampasan at hindi binibigyan ng opportunity na makarinig ng ebanghelyo. Pero gusto kong makita natin ngayong umaga na dapat nasagot dito, tandaan natin na ang Diyos mismo ang nagtatakda at nagdedesisyon ng paraan, panahon, lugar kung saan may papahayag ang ebanghelyo. Ang Diyos lamang ang pwedeng magpasya kung kanino at saan niya ipapahayag ang kanyang mabuting balita. So pag sinabi natin ang Diyos ay soberano sa kanyang pagpaplano, nasa kamay ng Diyos kung sino lamang ang pwedeng makarinig at tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So ang punto natin, ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa kasaysayan ay hindi aksidente o bunga ng pagsisikap ng tao. Ito po ay tinakda ng Diyos at pinamunuan ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung pribilehiyo, gaya natin na kung saan ay nakarinig ng ebanghelyo, ito po ay pribilehiyong ibinigay sa atin ng Diyos. Makikita po natin isang halimbawa in Acts chapter 16 verse 17. Pinigilan po ng Espiritu Santo sina Pablo at ang kanyang mga kasama na mangaral sa ibang lugar. Hindi muna sila pinahintulutan ng Diyos noon na mangaral sa lugar ng mga Samaritano o sa lugar ng mga Hudyo o ng mga Hintil, kundi nagkaroon muna ang utos ng Panginoon na doon muna silang mag-concentrate sa Jerusalem. Ito ay isang patunay na ang Diyos ang nagdidikta sa paglaganap ng kanyang mga salita. So ang pag-abot ng ebanghelyo sa isang tao o bansa ay hindi dahil sila ay mas mabuti o mas karapat-dapat, kundi dahil sa biyaya at kabutihan ng Diyos. So ang ibig sabihin, kung may mga bansa na naabot ng ebanghelyo, na pangaral ng ebanghelyo, hindi dahil sa mga bansang ito ay mas mabuti o ang mga bansang ito ay mas, sabihin nating, mas karapat-dapat. In reality, mga kapatid, wala namang tao at wala namang bansa na karapat-dapat ng biyaya ng Diyos. Therefore, walang tao na karapat-dapat sa ebanghelyo. Ito yung dapat nating makita. Lahat ng tao ay makasalanan, lahat ng tao ay nararapat ng hatol ng Diyos. Kung ang Diyos ay magpadala ng kanyang salita o ng kanyang mensahero na mangangaral ng ebanghelyo sa kanila, ito ay hindi dahil karapatan nila ito, kundi dahil ito ay ayon sa kabutihan ng Diyos. So ito kasi ang hindi matanggap ng mga Arminians. Ito hindi matanggap ng mga hindi naniniwala sa doktrina ng election o ng sovereignty of God. Hindi nila kayang tanggapin na ang Diyos ay namili. Na ang Diyos ay may kakayanan na piliin kung sino lamang ang kanyang pagpapahayagan. Para sa kanila, lahat ay mayroong karapatan. Kung kaya dahil lahat ay mayroong karapatan, obligado ang Diyos na puntahan sila. At kapag hindi ang Diyos nagpadala, ang sinisisi nila sa hindi pagkaligtas ng taong ito ay sino? Ang Diyos. Hindi ho ganun ang dapat nating tingnan at hindi ganun ang ating makikita sa banda na kasulatan. Ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay. Kung paanong siya ay soberano na may kapangyarihan na magpaulan at magpatila, magpabagyo at magpalindol, magpala ng mga pagkapalang material sa atin, magtanggal ng mga bagay na meron sa atin, ganun din ang Diyos sa larangan ng kaligtasan. Malaya siya na magagawa ang anumang kanyang naisin, lalong-lalo na sa larangan ng kaligtasan. At makikita natin ito sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Una, yung soberanong pamumuno ng Diyos sa lumang tipan. Sa lumang tipan, ang salita ng Diyos ay pinahayag sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. Subalit ito ay pangunahing ipinagkaloob lamang sa bayan ng Israel o sa bansang Israel. Sabi ng Hebrews
1 verse 1, ang Diyos ay nagsasalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta. So if you can see in the Old Testament, ang priority na pinapangaralan o nakakarinig ng salita ng Diyos ay ang bayan lamang ng Israel. Alam naman natin, aside from Israel, napakaraming bayan sa panahon na yon. May mga bayan ng Babylonia, di ba? Makikita nyo, Hittites, Amorites, mga Egyptians. There are a lot of countries outside the Israel. But the concentration ng salita ng Diyos ay umiikot lamang sa bayan ng Israel. Ngunit sa sa lumang tipan, meron tayong makikita na ilang mga isolated cases na kung saan ang salita ng Diyos ay naipapangaral sa hindi Hudyo. For example, yung lugar o yung tao na ang pangalan ni Naaman na isang taga-Syria sa panahon ni Eliseo, siya ay nakarinig ng salita ng Diyos at nung tinawag ng Diyos si Jonah na mangaral sa lugar ng Ninive, which is isang lugar na kalaban ng bayan ng Israel. At ano nangyari doon? Nung nangaral si Jonah sa Ninive, ang mga tao ay naligtas mula sa hari hanggang sa mga batang mga tao ay lahat ay nagpakumbaba at sila ay nangaligtas. So dito po, tinitingnan natin itong mga case ito na isang pambihirang probidensiya ng Diyos. Mga special providence of God na yung salita ng Diyos ay naipapangaral sa kanila. Pagdating naman natin sa bagong tipan, ganito rin ang ating makikita. Hindi lahat ng bansa ay nakinabang ng pantay na liwanag ng Ebanghelyo. Bagkus ang iniutos ng Panginoon, unang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyo. In Matthew chapter 10, verses 5 to 6, ang 12 ito sinugo ni Jesus at pinagbilinan sila na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa daan ng mga hintil at huwag kayong pumasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano, datapwat bagkos ay puntahan ninyo ang mga tupang naliligaw sa bahay ni Israel. So makikita natin ang unang plano ng Diyos, ang pagdiligtas ay sa bayan muna ng Israel. Now, kung iisipin natin, sa panahon na ito, meron bang namamatay sa ibang bansa? Of course. Sa panahon na ito na sinabi ng Panginoon na ipangaral mo lamang ang Ebanghelyo muna sa bayan ng Israel, yung mga kalapit bayan nila, katulad ng mga Samaritano, okay, at iba pang mga lugar, may mga tao ditong namamatay na hindi nakakarinig ng Ebanghelyo, hindi naaabot ng Ebanghelyo. Therefore, ang konklusyon natin dito, itong mga taong ito ay hindi maaaring maligtas. Dahil kung walang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi sila pwedeng maligtas. Now, pagkatapos sabihin ng Panginoon na ipangaral sa mga 12 alagad na doon muna sila, saka siya nagbigay pagdating sa Book of Acts ng ganito, datapwat tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, ito yung bayan ng Diyos, at sa buong Judea, tapos pupunta sila ng Samaria hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. In Matthew chapter 28, in Mark 16:15, makikita natin na inuna ng Panginoon muna yung bayan ng Israel at pagkatapos ay ang ibang bayan, ang mga bayan ng mga hintil. So ang punto natin dito, ang Diyos sa kanyang soberanong pagpapasya ang nagtatakda kung kailan at saan ipapadala ang kanyang mga mensahero. At kanina lamang umaga, napag-aralan natin ito sa ating worship. Diba, nakita natin kung paano ang Banal na Espiritu ang naggabay, nagtakda ng mga lugar na pupuntahan ni Felipe at maging ng mga tao na makakarinig sa kanya. Mula sa Jerusalem, inusig sila. Ang sabi sa kanila ay pumunta sa ibang lugar kapag sila inusig. Saan sila nagpunta? Sa Samaria. Nung si Felipe na sa Samaria, saan siya tinawag ng Panginoon? Sa ilang ng Gaza, para bahaginan ng bating. At nung matapos mabautismuhan, saan dinala ng Panginoon si Felipe?
sa Azoto hanggang sa siya ay nakarating sa Cesarea. So makikita natin yung guidance ng Panginoon, yung direction ng Panginoon sa mensaherong si Felipe kung saan lamang niya ay pwedeng ipangaral ang Ebanghelyo. Therefore, makikita natin sa banal na kasulatan na ang lahat ng pangangaral at lahat ng mga tao na naabot ng Ebanghelyo ay hindi bunga ng sariling desisyon ng tao. Ito ay sa magitan ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Now, gusto kong liwanagin mga kapatid, halimbawa, nabanggit ko ito sa inyo kanina, bagamat hindi maliwanag nating makikita sa scripture na inihula na halimbawa, itong taong ito magbabahagi sa iyo at sa panahon na ito ikaw makakarinig ng Ebanghelyo, pero tatanggapin natin yung katotohanan na lahat ng mga nangyayari sa atin, lalo na sa ating conversion, hindi ito aksidente. Now, siguro meron sa inyo dito mga strange ang conversion. Meron ba? Yung para bang katulad lamang ng kaligtasan ng bating na merong ganon. Hindi ko alam. Ako, ang aking salvation is very clear sa akin o yung moment ng aking pag-share sa akin, I was attending a church, then after a preaching, somebody approached me. Nasa ilalim kami ng puno ng akasya. Tinuturuan ako noon. Doon ko naintindihan yung gospel after niyang maituro sa akin. Clear sa akin yon. Maybe to some, through trust. Somebody nag-invite sa iyo sa church, or maybe somebody sa kalsada, sa parke, or maaring katulad ni Martin Luther, upon reading the scripture, he understand the gospel. Pero itong gusto kong makita ninyo, lahat ng sitwasyon ng conversion ng isang tao is not out of the will of God, is not out of the plan of God. Yan, makikita natin ito, testimony ng Nanay Ile, nung in-interview namin siya for many years ng kanyang buhay, yung kanyang mga anak ay nandito at inaanyayahan siya, pinipilit siya, ayaw niya. Pero there was a time daw sa kanya na habang siya'y nakikinig ng preaching, kinikilo siya ng Panginoon. Tapos nung umaten siya, hindi na siya nawala. So, ilang taon yun? More than 20 years. Ibig sabihin, may panahon talaga kung kailan yun eh. So, ang tanong natin, sinong gumawa noon? Sino nagplano noon? Ang Diyos. So, hindi man natin ganap na nauunawaan kung bakit ang ibang bansa o ang ibang tao ay tila nakakaligtaan o hindi binibigyan ng pribilehiyo ng pangangaral. Ang malinaw natin makikita, ang Diyos ay mayroong soberanong plano. At itong tatandaan natin, hindi pa tapos ang plano ng Diyos hanggat ang taong yun ay buhay. Hindi natin alam, baka sa isang araw, tulad niya ng sa Nanay Ile, after 20 years, bago siya naabot ng biyaya. Maaring sa iyo, first time lamang ikaw umattend. Tapos tapos nagdire-diretso. Halimbawa, meron sa inyo dito, ayan, naalala ko noon si Carlos, si Andrew, dating lang ang mga yan dito no, sa pamagitan ng mga kaibigan ng online. Pero nung sila dumating dito, nagdire-diretso sila. Yung iba matagal lang umaattend. Yung iba naman mga bunga na ng mga pagtuturo sa Sunday School at saka sa Learning Center. So iba't iba ang stages, pero iisa ang plano. Pinalano ng Diyos na makarinig ka ng Ebanghelyo at ikaw ay maligtas. Pero bakit yung iba mong mga klase at mga kaibigan, wala pa? So ang ibig sabihin nito, maaring sa ngayon, hindi pa sila tinatawag ng Diyos para sa kaligtasan, pero God knows, at ang kailangan natin gawin ay sundin ng kalooban niya, at isang araw, malay natin sa biyaya ng Panginoon, kapag naanayahan natin sila at nakanig sila ng pangangaral, ay magtuloy-tuloy sila sa Panginoon. Now, makikita na natin dito yung pagbagsak ng tao at kawalang kakayanan ng sariling kaligtasan. Napag-aralan natin ito na kahit ang tao ay may likas na liwanag o konsensya, hindi niya ito magagamit upang siya'y maligtas. Na bagamat ang tao ay may alam nila na meron Diyos, ngunit hindi ito sapat upang makamit ang kaligtasan. Tinatawag natin general revelation. Actually, dito sa atin sa Pilipinas, being a Roman Catholic country, very few ang hindi naniniwala sa Diyos. Very minimal. Kasi nga, inintroduce sa atin ng Diyos sa ating religion. But the question is this, lahat ba na naniniwala sa Diyos at alam na meron Diyos ay ligtas? Ang sagot natin ay
Hindi. Ito ngang bating kanina, sumasamba sa Diyos, nagbabasa ng Biblia, hindi pa naliligtas hanggang dumating sa kanya yung mensahero ng Diyos. So, hindi sapat yung kaalaman na mayroong Diyos para sa kaligtasan. Dahil ang kasalanan, ang ganap na sumira sa isipan at kalooban ng tao, kaya't wala silang kakayanang maghanap sa Diyos o unawain ng Ebanghelyo sa sarili nilang kakayanan. Gaya na susulat, walang matuwid, wala kahit isa, wala nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. So minsan, may mga nagsasabi, may mga taong hinahanap ang Diyos. Actually, the only reason you are seeking for God, it is because God is working in you. Walang tao in his own desire or in his own parang pagnanais lamang na hanapin ang Diyos. Yung bating na ito na tila hinahanap ang Diyos, ito'y dahil kumikilos ang Diyos sa kanya. Inihanda siya ng Diyos para sa araw ng kanyang kaligtasan. Kaya nung ikaw ay naligtas, hindi dahil hinanap mo ang Diyos at natagpuan mo ang Diyos. Ang ultimong dahilan nun, ikaw ay hinanap ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nawawala. Sino ba ang ating hinahanap? Yung nawawala. Sino ba nawawala? Ang Diyos o ikaw? Ang tao ang naliligaw. Kaya ang humahanap ay ang Diyos. Kaya ang nakakatagpo ay ang Diyos. Hinanap tayo ng Diyos dahil tayo nawawala at tayo iniligtas ng Diyos. Pwede sabihin natin, natagpuan ko ang Diyos, pero ang dahilan kung bakit mo natagpuan ng Diyos ay dahil pumilos ang Diyos sa iyo. Now, tingnan natin yung kasaysayan ng pagkalat ng Ebanghelyo. Ang pagkalat ng Ebanghelyo ay makikita sa kasaysayan ng mundo ay patunay ng pagiging soberano ng Diyos sa kanyang pagkilos. Makikita natin, halimbawa, nagsimula sa Europa. Noong una, sila ay pinagpala ng katotohanan, pero sila ay lumubog din sa spiritual na kadiliman nung panahon ng Dark Ages. Dahil dito po umusbong na yung Roman Catholic Church. Okay, tandaan natin, after ng Apostles, before the 5th century, nandoon yung mga church fathers, matibay ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Doon sa ating history, sa five solas, makikita natin there are some people na pinipilit nilang sirain yung katotohanan. Pero ang naging mabigat na, yung sabi nating malawakang pagkawasak, ay noong lumaganap ang tinatawag nating Roman Catholicism. Kasi ito yung panahon na naging makapangyarihan sila sa Europa at yung katotohanan ng salita ng Diyos ay napalitan ng mga tradisyon. So, pero sa kabila po nito, makikita rin natin na ang Diyos ay hindi tumigil sa kanyang paggawa sa mga tao. Nung panahon ng gitnang silangan, sa Asia, sa Hilagang Africa, dati rin sila nakatanggap ng Ebanghelyo, pero dumating naman dito yung Islam. At marami sa mga lugar na ito ang nabalot ng spiritual na kadiliman. Hanggang dumating na yung tinatawag nating Reformation. Sa panahon ng Reformasyon, muling pinailaw ng Diyos ang Hilagang Europa, lalong-lalo na ang Britanya, at sa pamagitan ng mga reformers, sinikap nilang ibalik ang sa dalisay na katotohanan ng Biblia. Alam natin, itong Reformation na pinagdiriwang natin ngayong buwan ng October, this is the Reformation Month. Ito yung panahon na kung saan ang mga reformers ay nagkaroon ng matapang na paglaban sa Roman Catholic Church upang labanan ang mga mali at mga katiwalian sa loob ng iglesyang ito. Sa panahon din po ng pananakop o ng panahon nito ng pananakop ng mga ng Europa, nagdala po sila ng ebanghelyo doon sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Ang problema lamang po, nahaluan kasi ng kasakiman at ng mga pang-aabuso itong mga misyonaryong nagdala, mga pumunta dito. May mga missionary din dito na nagdala ng mga maling doktrina, kaya nagkaroon din po ng spiritual na kadiliman. Pero sa kabila nito, may naipangaral na salita ng Diyos at may mga naitanim pa rin na ebanghelyo sa mga lugar na kanilang nasakop. Maging hanggang sa ito'y nakarating sa Hilagang Amerika, at dumating ito sa magitan po ng mga Kristiyanong inusig at sila po ay nagtatag ng bagong pamayanan. Dito nyo rin makikita yung tinatawag na New England. Okay? Yung mga Briton, mga mananampala sa Inglaterra na inusig,
napunta sila sa Amerika, nagtayo sila ng New England, nagsimula silang mangaral ng ebanghelyo doon sa Amerika at nakarating ito sa kanila. Dahil dito, maraming bansa sa buong mundo ang nakarinig ng magandang balita at ng ligtasan kay Kristo. So makikita natin, halos may mga pinipiling lugar lamang o may mga piniling mga bansa lamang na naabot ng ebanghelyo noong mga panahon na yon. Okay? Maraming bansa naman, may mga ibang bansa pa na hindi naabot noon ng ebanghelyo, pero makikita natin sa kasaysayan, meron talagang mga lugar lamang na ang ebanghelyo ay maliwanag na ipapangaral. So ang konklusyon natin dito, malinaw na ang Diyos ang may kontrol sa lawak, sa daloy, sa direksyon ng ebanghelyo. Ang paglaganap ng ebanghelyo ay hindi aksidente, kundi bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Siya ang nagtakda kung sino, saan, kailan niya ipapahayag ang kaligtasan. So hindi natin pwedeng sabihin yung salitang nagkataon lamang. Nagkataon lamang na ang ebanghelyo na ipangaral sa lugar na yon. Walang nagkataon sa Diyos. Lahat ng ito ay pinalano ng Diyos. Pati yung pag-abot sa atin ng ebanghelyo, kasama yan sa plano ng Diyos. Ngayon, tandaan natin, ang Diyos ay malaya at makatarungan sa pagpili kung saan niya dadalhin ang kanyang salita. At hindi niya kailangang ipaliwanag sa atin kung bakit ang iba ay pinagpapala niya ng ebanghelyo, samantalang ang iba ay hindi. And we cannot say that God is unfair, na ang iba ay pangaralan, hayaang mapangaralan, samantalang ang iba ay hayaang mapahamak. Hindi natin pwedeng gawin yon kasi ang Diyos ang may karapatan sa lahat. Instead, ang dapat natin gawin ay ating tayo yumuko sa kanyang karunungan, magpasakop tayo sa kanya. Dahil ang pagbulay-bulayin natin, walang sino man sa atin ang karapat-dapat na makarinig ng ebanghelyo. No one deserves to hear the gospel. Kung ang Diyos ay hindi magpahayag ng kaligtasan sa sino man, siya'y mananatiling makatarungan sapagkat ang lahat ay nagkasala, kaya walang sino man ang karapat-dapat. Ngunit, dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, pinili niyang ipahayag ang ebanghelyo upang iligtas ang ilan. Kaya sa halip na ikaw ay magreklamo, magtampo, dapat mong kilalanin na sa bawat pagkakataon na naririnig natin ng ebanghelyo, ito ay isang biyaya. Hindi utang ng Diyos ito sa atin, kundi kusang loob na biyaya ng Diyos sa atin. So ito po yung sinasabi ng paragraph 3. Ngayon po, dako na tayo sa paragraph 4, ang kasapatan ng ebanghelyo para sa kaligtasan. Ready? Read. 1689. Okay, so paliwanag natin yung paragraph 4. So, ang huling kabanatang ito mga kapatid ay maliwanag na nagtuturo na ang ebanghelyo ng Kristo ay sapat na sapat para sa kaligtasan. Bagamat ang ebanghelyo ay iisa, hindi ito kulang. Ito'y ganap, ito ay makapangyarihan, ito ay sapat. Diba, minsan may magsasabi sa atin, iisa ang ebanghelyo, iisang paraan ng kaligtasan, baka kulangin yan. Napakadami ng tao, bilyon tao na ngayon ang tao sa mundo. Sa Pilipinas pa lamang, more than 100 million na tayo. Kung iisa ang ebanghelyo, baka yan ay kulangin. Pero hindi kukulangin ng ebanghelyo, sapat ito para sa kaligtasan ng sinuman. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa Romans 1:16, sapagkat ako'y hindi nahihiya sa ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una saan sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Na yung salita po ditong kapangyarihan
mula sa Greek word na dynamis, ay nagpapahiwatig na ang ebanghelyo mismo ay ang kapangyarihang bumubuhay sa mga patay na kaluluwa. Hindi ito basta impormasyon lamang. Ang ebanghelyo po ay isang buhay na mensahe na ginagamit ng Diyos upang magdulot ng tunay na pagbabago. Yung ebanghelyo ay buhay. Kaya makikita natin kapag ang ebanghelyo ay matapat na ipinangaral at ito'y kinilos ng banal na Espiritu, walang matigas na puso na hindi kayang palambutin. Alam nyo ito, nung isang araw may napanood po ako na isang madibdib at sabi natin nakakabagabag ng kalooban na kwento ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ipinanood ito kay Ate Tere ng isang araw. So mayroong ini-interview, kalimutan ko lang kung sino, kalimutan ko yung isang newscaster sa GMA7, ang nag-interview si isang lalaki na ito, na napakatindi ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Kwento ko lang sa inyo ng konti. Siya ay 5 taon, nakita niyang pinatay sa harap niya ang kanyang ama ng baril. Tapos yung baril ay tumama sa ulo ng kanyang kapatid, lumabas ang utak. Tumakbo siya pa uwi ng bahay. Pag uwi niya ng bahay, nakita niya ang kanyang kapatid na babae na putol ng katawan at ang kanyang ina ay puno ng saksak. Sa edad na 5 taon, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Siya po'y tumakas, nagpalaboy-laboy, hanggang sa edad na 8 taon, ay nagsimula siyang matutong magnakaw. So to make the long story short, nabuhay siya sa mahabang panahon bilang isang magnanakaw. Sabi niya nga, nasa 20 beses daw siyang nakulong. Ang unang pagkakakulong niya, nagnakaw siya ng itlog. At nakulong siya. Nung panahon na yun, wala pang juvenile law na bawal ikulong ang bata. So, sa panahon na yun, dahil daw siya ay Muslim, hindi siya naniniwala sa Diyos. At hindi siya naniniwala sa Kristyanismo. So, siya paulit-ulit na nakukulong at lagi siya nagtatanong kung mayroong Diyos, bakit nangyari sa buhay ko ito. Kasi nung tumanda siya, nalaman niya na ang pumatay sa kanyang kamag-anak sa kanyang pamilya ay kanyang tiyuhin. Dahil sa hatian lamang ng lupa. So, namuhi siya sa Diyos. Dahil nga siya isang Muslim, hanggang sa nung siya nasa kulungan daw, ang kanyang trabaho, napakatindi ng kanyang trabaho, talagang taga-dakot siya ng dumi ng kanyang mga kasama. Okay. At talagang nakaawa siya sa kanyang sarili na hanggang isang araw may nangaral ng salita ng Diyos doon sa kulungan. At siya'y nagagalit. Nagagalit siya doon sa nangangaral kasi hindi nga siya naniniwala sa Diyos. Hanggang sa isang araw, habang siya'y nakikinig, meron daw binanggit itong pangangaral, itong pastor na ito. Kasi syempre, kulungan nyo, kahit hindi siya ayaw niyang makinig, wala siyang magagawa. Ang nangyayari lamang habang siya'y nakatakip daw ang tenga, meron isang araw na nakikinig siya at ginamit daw na kahit gaano karumi ang iyong kasalanan, ikaw ay kayang linisin ng Diyos. So, yung salitang iyon ang parang tumama sa kanya sapagkat ang tingin niya sa kanyang sarili, siya na yung pinakamarumi sa lahat ng mga marumi. Marumi na ang kanyang buhay, marumi pa yung kanyang ginagawa. So, to make the long story short, meron daw isang kasama doon na merong Biblia. Dahil nga Biblia yung pinapangaral, sinubukan niyang basahin ng Biblia. At sa pagbabasa ng Biblia, doon dahan-dahan niyang naintindihan yung ebanghelyo ng Panginoon. Hanggang sa dumating sa panahon na siya ay naging Kristiyano at nung siya ay nakalabas, ay naging pastor. Pag napakinggan niyo yung kwento, talaga madudurog ang inyong kalooban sa kanyang pinagdaanan, pero kayo ay mamamangha doon sa kapangyarihan ng ebanghelyo. Na kaya talaga nitong i-penetrate kahit yung pinakamatigas na puso ng isang tao. Ganyan po yung kapangyarihan ng ebanghelyo. Kapag ito'y matapat na ipinapangaral at ito ay kinilos ng banal na Espiritu, kahit sinong tao ay pwedeng iligtas ng ebanghelyo. Now, ito yung problema. Marami na sa modernong iglesia ang nawalan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng matapat na pangangaral ng ebanghelyo. Dahil nga po ang mga tao ay nagiging matigas sa kanilang kalooban sa salita ng Diyos, nilalambutan na nila yung ang pangangaral. Gumagamit sila ng mga gimmick, sa mga churches gumagamit sila ng mga palabas, pelikula, banda, komedya. Sabi ko nga sa inyo, yung mga preacher nagiging inspirational speaker
na lamang at hindi na sila matapat na nangangaral ng ebanghelyo. Nakalimutan na nila yung kapangyarihan ng mensahe ng krus. Sabi nga nung pinapag-aralan namin na aklat ni Preaching and Preaching ni Lloyd Jones, ito yung naging problema daw sa ating modernong panahon. Yung ang tao ay nawala na ng tiwala sa kapangyarihan ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil ang tingin ng marami, boring na to. Pero mga kapatid, dapat nating tandaan, ang ebanghelyo ay boring lamang sa mga makasalanan. Pero ito yung kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa mga tinawag ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya ang paalala sa atin, ang tungkulin ng iglesia ay patuloy na maging matapat sa pangangaral ng ebanghelyo at umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pagliligtas ng mga makasalanan. Every time we share the gospel, every time we preach the gospel, we should always put our trust in the power of the Holy Spirit upang ito ay manghusap o kumilos sa ating mga binabahaginan. Sabi nga ng 1 Corinthians 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga, saan? Sa mga napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Yes, makikita natin sa pangangaral ng ebanghelyo, may mga taong hindi maniniwala, may mga tao na mangungutya, may mga tao na tatawa. Pero tandaan ninyo, sa mga tinawag ng Diyos, ang ebanghelyong ipinangaral natin ang magiging paraan upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. So ano yung balancing katotohanan? Kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo at kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Makikita natin sa ating binasang talata sa paragraph 4, maingat na nilinaw ng kapahayagan ng ebanghelyo ay sapat bilang kasangkapan. Ngunit kailangan kumilos ang Espiritu Santo upang maging mabisa ito sa puso ng nakikinig. Na bagamat ang ebanghelyo ang tanging panglabas na paraan upang ipahayag si Kristo at ang kanyang biyaya ng kaligtasan, hindi ito sapat kung wala ang mabisang paggawa ng banal na Espiritu. Ito yung tatandaan natin. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kaliwanag na magbahagi ng ebanghelyo, kung hindi magkikilos ang banal na Espiritu, hindi ito magliligtas ng tao. Nakita natin kanina, tama-tama yung preaching natin kanina. Imagine nyo, nagtungo ang bating sa Jerusalem para sumamba. Nagbabasa siya ng aklat ng Isaiah, pero hindi niya maintindihan. Kailan niya naintindihan? Nung may nangaral sa kanya at kinilos siya ng banal na Espiritu. Iyon yung biyaya ng Diyos sa atin. Ang salita ng Diyos lamang ay hindi makapagliligtas kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nagbabahagi ng ebanghelyo, kapag tayo nangangaral, do not rely on your own wisdom. Doon sa mga nangangaral sa atin, sa ating devotion, sometimes we can rely on our preparation. Yung minsan, napakaganda ng iyong naihandang preaching, kumbaga memorize mo lahat, pero hindi nyo napapansin minsan, kahit gaano kaganda ang delivery, pero parang walang dating sa iyo at walang dating sa nakikinig. Pero minsan may mga pagkakataon na parang ang tingin mo sa iyong pangangaral ay hindi masyadong maganda, pero merong dating sa nangangaral. Hindi ko sinasabi na wag na kayong maghanda. As the Spirit leads. Na pag tumayo ka sa pulpito, kung ano na lamang maisipan mo. Hindi ganon. Kailangan mo maghanda, pero kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos ang iyong pagbabahagi ng ebanghelyo. Imagine nyo, ito, hindi ko na ito nabanggit kanina. Imagine natin yung bating. Talagang inihanda ng Panginoon. Hindi ito ordinaryong tao. Isa itong mayamang tao. Isa itong maimpluwensyang tao. Isa itong matalinong tao. Pero sa panahon na tinakda ng Diyos, ang pangangaral ng ebanghelyo ay ginamit upang siya ay maligtas. Bakit ang tao walang kakayanang tumanggap ng ebanghelyo? Kasi ang tao ay patay sa kasalanan. Walang kakayanang tumugon sa katotohanan. Kung hindi bubuksan ng Diyos ang kanyang puso, mananatiling sarado ito
gaano man kaganda ang paliwanag ng tagapangaral. Kaya makikita natin yung nangyari kay Lydia. Paano naligtas si Lydia? Ang sabi ng Biblia, at binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. Kaya nung ikaw ay nakaunawa ng Ebanghelyo, ang nagbukas niyan ang Diyos. Ipinaunawa sa iyo ng Diyos ang kanyang salita. So ang tunay na pag-iibanghelyo ay dapat samahan ng pananalangin at pagtitiwala sa banal na Espiritu, sapagkat tanging ang Espiritu ng Diyos lamang ang makapagbibigay bibigay buhay sa patay na espiritu. Tandaan niyo, parang ganito yun kapag nangangaral kayo sa patay, parang sa panahon ni Ezekiel, nung tinawag siya ng Panginoon na mangaral sa dry bones. Subukan yung mangaral sa patay. Meron ba kayong i-expect na ang patay ay tutugon? Nangangaral po tayo sa lamay. Pero sino pinapangaralan natin? Yung naglalamay. Now, gusto nyong maramdaman o maranasan na mangaral sa patay, punta kayo ng sementeryo. Yung walang taong buhay, patay. Subukan nyong mangaral. Sa tingin nyo ba may makikinig sa inyo doon? Wala, di ba? Ganyan yung naranasan ni Ezekiel. Pinapunta siya ng Panginoon sa isang lugar na maraming dry bones. At ang sabi sa kanya, mangaral ka doon. At habang nangangaral si Ezekiel, buong sigla, gumawa ang Diyos. At yung mga buto ay nagkaroon ng laman at nagkaroon ng hininga. Now, tayo po ay nangangaral sa mga taong buhay na patay. Buhay sila, pero patay ang kanilang espiritu. Kaya makikita ninyo, pag nangangaral tayo minsan ng Ebanghelyo, parang lampasan lamang sa kanila ang salita ng Diyos. Na kahit na idiin mo ng idiin, ipukpok mo ng ipukpok, isigaw mo ng isigaw, pero parang wala. Kasi nga patay. Pero tandaan ninyo, kahit ang nangangaral dito ay malumanay, minsan na hindi na marinig, pag kumilos ang banal na espiritu sa puso ng tao na yan ay ililigtas ng Diyos. Kaya tandaan ninyo to, ang gawa ng espiritu ay laging katambal o kaugnay ng pangangaral ng Ebanghelyo. That's why it's very important for us to pray. To pray for me bilang mangangaral and for you bilang makikinig, that the Word of God will be a blessing to us through the work of the Holy Spirit. Pakinggan niyo ang sinabi ni John Calvin, napakaganda. Ang Ebanghelyo ay parang ilaw na nagliliwanag. Ngunit dahil bulag ang tao sa kasalanan, hindi niya ito makikita maliban kung buksan ng Diyos ang kanyang mga mata sa pamamagitan ng Espiritu. Okay? Ang Ebanghelyo ay liwanag, pero hindi makikita ito ng taong bulag unless buksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Maganda rin sinabi ni Spurgeon, ang panlabas na pagtawag ng tao, which is ang preaching, ay walang kapangyarihan na magligtas kung hindi kikilos ang Espiritu upang magbigay buhay. Ngunit hindi rin kikilos ang Espiritu nang hiwalay sa Ebanghelyo, sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa magitan ng pakikinig. So, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng panaginip. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng pagtingin sa puno o sa pagtingin sa dagat. Maliligtas ka sa pamamagitan ng pakikinig ng pangangaral. So, ang ibig sabihin, kung wala pong pangangaral, wala pong maliligtas. Kung walang ibang nanarinig, walang taong sasalataya kay Kristo. Kaya kailangang pagsamahin ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu habang tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya bilang konklusyon, ang Ebanghelyo ang paraan ng Diyos upang ipahayag ang kaligtasan. Ngunit ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay upang ito ay maging epektibo sa puso ng tao. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng kakayanan ng tao, kundi biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya palagi tayo mga kapatid na magtiwala at umasa sa pagbibigay liwanag sa banal na Espiritu. Kaya nga po hindi tayo
gumagawa ng Armenian way of evangelism, ng pay-to-risk crime, o kaya ng nga po yung pagkapasunod sa panalangin. Kasi bakit? Hindi ito guidance of the Holy Spirit. Guidance ito ng tao. Kasi naniniwala tayo na kapag ang taong ito ay talagang kinilos ng Panginoon, yan ay kusang tatawag sa Diyos at kusang mananampalataya kay Kristo pagkatapos niyang marinig ang Ebanghelyo. So yan mga kapatid, ang ating chapter 20. So is there any question or any clarification or comment kahit po doon sa unang lecture natin sa paragraph 1 at saka sa paragraph 2? Sige, question, comment, or reaction? Yeah. Sino po? Kuya Andy. Magandang tanghali po. May narinig po kung ang ibinabangga po ng isang mangangaral doon sa ng tao daw ay may free will ay yung ang ibinangga niyang tungkol sa Matthew 15, yung isang babaeng Kananeya na lumapit po sa Panginoong Jesus. Sabi niya, ito daw ay sarili. Kumbaga nananampalataya daw ang babaeng ito sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang sarili lamang. Matthew 15? 15 po, yung babae pong Kananeya na lumapit sa Panginoong Jesus na hinihiling na pagalingin po yung kanyang anak na may sakit. Sabi po niya, lumapit daw po ang taong ito kasi may free will daw po siya. Okay. Kaya siya nakalapit sa Panginoong Jesus. Okay. So, yun nga, sa paniniwala ng Arminianism, ang isang tao ay mayroong kakayanang lumapit sa Diyos para sa kanyang sariling kaligtasan. Okay. Now, liliwanagin natin ganito. Kung ang pinag-uusapan natin, ang isang tao ay lumalapit sa Diyos para humingi ng tulong sa Diyos para sa kanyang kaligtasan, wala tayong ebidensya na ito ay nagmula sa kanyang sariling kalooban. Ang makikita natin sa banal na kasulatan, ang bawat paglapit ng isang tao sa Diyos ay nagmumula sa soberanong pagkilos ng Diyos sa kanya. Bakit, Pastor, hindi pwedeng makalapit ang isang tao sa kanyang sariling kakayanan? Pinag-aralan natin sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 1, ang tao ay patay sa kanyang kasalanan at pagsalangsang. Sinabi din sa aklat ng John na ang tao ay bulag, ang tao ay pipi, ang tao ay imbalido. So kapag ang pinag-usapan natin ay spiritual na kalagayan, walang kakayanan ang tao na makalapit sa kanyang sariling paraan. Paano nakakalapit ang isang tao? Sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos. Now, doon sa case ng Matthew chapter 15, doon sa isang ina na lumalapit sa Panginoong Jesus para pagalingin ang kanyang kapatid, makikita natin dito yung responsibilidad ng isang tao. Na kapag ikaw ay mayroong kailangan sa Diyos, bukod sa responsibilidad, ito yung pribilehiyo na ikaw ay makalapit sa Diyos. Pero, hindi ito nagmula sa kanyang sariling kakayanan lamang. Siya ay nakakaroon lamang ng kakayanang makalapit sa magitan ng pagkilos sa kanya ng Diyos. Ang Diyos ang kumilos sa kanya para paniwalaan ang taong ito, ang Panginoong Hesus, na may kakayanan na magpagaling ng kanyang karamdaman. May tutulad natin ito doon sa
babaeng dinudugo ng matagal ng panahon. Diba? Siya ay sumama sa karamihan at kumbaga ginawa niya nga dito ay patago niyang hinawakan yung damit ng Panginoong Hesus. At naramdaman ng Panginoong Hesus na merong nawalang kapangyarihan sa kanya. Kaya tinanong niya, sino ang umipo sa akin? Tapos tinanong pa siya ng kanyang mga alagad. Parang itong kanyang mga alagad may pagka-pilosopo din eh. Sa dami ng taong ito, tinatanong mo pa kung sino nga hawak sa'yo. Diba? Pero alam ng Panginoon na hindi ordinaryo yung paghawak na yon. Kasi yun ay paghawak na merong pananampalataya. So ang pananampalataya na yon hindi nanggaling sa babae na yon. Yun ay binigay sa kanya ng Diyos para makalapit sa kanya. So oo, tinikilala natin na sa panlabas may mga taong lumalapit sa Diyos, pero ang tunay na dahilan sa likod nito ay ang Diyos na gumagawa sa kanila. So gaya din naman sa kaligtasan, Kuya Andy, ang Diyos ay gumagawa sa atin, pero tayo ay tumutugon lang. Kaya nga merong ang Diyos ang tumatawag, tayo ay tumutugon. Hindi ka pwedeng tumugon nang walang pagtawag. Hindi ka pwedeng makagawa, kung hindi ka pwedeng gumawa, kung hindi ka muna bubuhayin ng Diyos. So ang pinapakita dito kung paano ang isang tao tumutugon sa gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sige po, question pa? Wala na, mapatid. So kumilos naman yata sa inyong banal na spirito at naintindihan niyo ang ating pag-aaral. At nawa po ito ay patuloy na maging hamon sa atin para tayo ay patuloy na lumago, lalo-lalo na sa ating pagkaunawa sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Sige po, mga kapatid, tayo po ay dumako sa Panginoon sa panalangin at hilingin natin ang kanyang patuloy na pagpapalago sa atin. Manalangin tayo. Manaming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyong biyaya na muli ay pinagkalooban niyo kami ng pagkakataon na aming maintindihan ang katotohanan ito, na ang aming pong pag-iibanghelyo ay hindi nakasalalay sa aming sariling desisyon, sa aming sariling intensyon, ni maging sa aming sariling sigasig at pagnanais. Ito po ay nakatakda ayon sa iyong plano. Ito ay ayon sa iyong soberanong pagkaplano. Ikaw ang nagsasabi sa amin kung sino, kailan namin ipapangaral ang iyong salita. Ikaw ang naghahanda sa amin at ikaw ang naghahanda sa mga tao na aming binabahaginan. Wala, Panginoong, aksidente sa inyo. Kaya Panginoon, salamat dahil kami naabot ng ebanghelyo. Salamat, may mga tao kang inihanda at ginamit para sa amin. Nawa ito'y palagi namin kilalanin bilang isang soberanong pagkaplano at ito'y lagi namin ipagpasalamat bilang iyong natatanging biyaya sa amin. At sana patuloy niyo kami, Panginoong, gamitin para sa pag-ibanghelyo sa mga tao at wag namin kalagtaan na ito'y dapat ipinagtitiwala namin sa banal na Espiritu. Ama, ganoon din po, amin pong pinapanalangin at ipinagpapasalamat ang probisyon para sa aming pagkain, nakakainin sa aming pong tanghalian. Salamat sa biyaya po ninyo na nagkaloob sa amin sa grupo na naghanda nito. Maraming pong salamat.
at nawa ito'y patuloy niyong babasbasan, pagkapalain para po sa aming katawan upang maging kalakasan hanggang sa kami po ay matapos ng aming gawain sa buong maghapon. Sa inyo po, Ama, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan, sige po mga kapatid, tayo po ay tapos na. Salamat po sa biyaya ng ating Panginoon. Pinag-pray na ho